How to believe in God. Tuturuan ko kayo paano maniwala sa Diyos sa pamagitan ng talata na natutunan ko sa Biblia, sa pangaral ni Brother Eli sa pamagitan ng panonood ng video niya na galing din naman sa Biblia ang sinasabi niya na nagpapatunay na may Diyos talaga sa pamagitan ng nararamdaman at nakikita nating mga tao. Maging sa pag-uugali, malalaman mo na mayroong Diyos sa pamagitan ng mga patunay na talata na ipapakita ko. Malalaman mo na may Diyos ay sa pamagitan ng nakikita mong mabuti sa sa Diyos. Kung ang mga taong masasama di tinatawag silang di mga demonyo dahil sa kasamaang ginagawa, maaari din bang tawaging parang si Jesus ang mga taong mababait dahil karanasan ko ito. Akala nila si Jesus ako dahil sa nakikitang mabuti sa akin. Tanggi ako ng tanggi. Yun pala pagsubok ng Diyos sa akin para wag akong magpalalo. Yun pala ang makabutihang nakikita sa akin ay kabutihang si Jesus din naman ang nagturo at naghihikayat sa ating kapwa ayon sa mabubuting ugali kahit di ka nagsasalita. Mababasa sa unang Pedro 3:1, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa upang ang ilan ay di tumanimas salita ay mahikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kanyang asawang babae. Mahikayat mo ang asawa mong di sumasampalataya sa pamagitan ng mabubuting ugali kahit di ka nagsasalita ay nakikita ng mga tao na mabait ka. Makikita nila na ikaw ay tumatanimas sa salita ng Diyos kaya mahikayat mo ang iyong kapwa. Kung mahikayat mo ang iyong asawa kasama na doon ng anak, magulang, kapitbahay, kaibigan at mga katrabaho, share to them the word of God na nakikitang mabubuti. Makikitang mabubuti mong ugali kasi ikaw ay sulat ni Kristo na salita na sinulat sa puso. Mababasa sa 2 Korinto 3:2 hanggang 3, kayo ang aming sulat na nasusulat sa aming puso at nakikilala at nababasa sa lahat ng mga tao. At yamang nahahayag na kayo isulat ni Kristo na pinangingisawaan namin, hindi isinulat sa tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa tapyas ng bato kundi sa tapyas ng pusong laman. Kaya makikita ng mga tao na ikaw ay sulat ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu, kasi bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan. Basahin natin ang Galatia 5:22 hanggang 23. Dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Ito ang nakikita sa taong sumasampalataya kay Kristo, nakikita ng mga tao na parang liwanag dahil sa patutuo na nakikita nila sa mga salita ng ating Diyos. Nakikita sa mga mabubuting gawa ng kabutihan, kagandaang loob, pagtatapat. Maaari makita ito ng kasama mo sa buhay, mga katrabaho mo na hindi ka niloloko, di ka nandadaya, tapat ka sa trabaho, di ka nagbubulakbol, mahal mo ang asawa mo, di ka nangangalunya, at marami pang kabutihan na makikita ninyo sa taong may liwanag ng Diyos. Mateo 5:16, lumiwanag na ganyan ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makilala nila ang iyong mabubuting gawa at ang kanyang kaluluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Di lang sa mabubuting gawa, kundi may papakita din sa inyong karunungan sa pamagitan ng mga gawa natutunan mo sa Diyos. Ang pag natutunan mo sa Diyos, apply agad. Ipakita mo sa pamamagitan ng mabubuting kabuhayan. Ginagawa mong utos ng Diyos, ikaw ay may kasiyahan sa pagtupad ng utos ng Diyos. Santiago 3:13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan sa kanyang mga gawa at sa kanyang kaamuan at karunungan. Paano mo malalaman ang salita ng Diyos ang ginagawa mo? Sinasabi ng tao sa Diyos o kaya nagsasalita sa kanyang sarili. Ito ang sabi ni Jesus. Juan 7:16-17, sumagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi sa akin, kundi doon sa nagsugo sa akin.
Kung ang sino mang tao ay umiibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos at kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kapag nakakita ka ng mga aral na nabasihan ng Biblia, nakikilala mo ang hinayon sa budhi mo kung sa Diyos ba o hindi sa Diyos ang sinasabi. Tanging sinasabi lang ng mga aral ay sa Diyos, di ayon sa kanyang sarili. Kaya nga si Brother Eli ayaw kong mag-opinion sa kaya nga sabi ni Brother Eli, ayaw kong mag-opinion sa aking sarili. Gusto ko yung sinasabi lang sa Biblia ang sasabihin ko. Kaya si Brother Eli lang ako nakikinig ng salita ng Diyos kasi galing lang naman sa Biblia ang kanyang sinabi. Juan 13:34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa kanya. Paano na yan? Kung salita ng Diyos ang sinasabi ayaw mo pang maniwala, ibig sabihin ikaw mismo ay may problema. Ang may problema. Sinabi na nga ng Diyos ang mabuti sa pamamagitan ng Biblia ay magagalit ka kay Brother Eli. Nakikinig ako sa Mass Indoctrination. Kung nagalit ka sa akin, galing sa Biblia, nakasulat lang naman sa Biblia, di magalit kayo sa Biblia. Juan 8:47, ang Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dininig sapat kayo'y hindi sa Diyos. Kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, parang sa pakikinig mo ay nagagandahan ka, ay hinahayang tulad sa Biblia ay parang tumikim na ka ng pagkain. Job 34:3, sapagkat ang pakinig ay tumitikim ng mga salita gaya ng alangala ng lumalasa sa pagkain. Kung may kagalakan ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, masaya ka, pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, palatandaan nito na ikaw ay sa Diyos. Kaya bawat pagkakatipon masaya ka kapag pinapakinggan mo ang salita ng Diyos. Tuwang-tuwa ka kapag tinutuwid ng Diyos ang mga ugali sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya parang pagkain na masarap kainin. Kaya kung gusto mong pakinggan, balik-balikan mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Jeremias 15:16, ang iyong salita ay nasumpungan at aking hinain, at ang iyong salita ay ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Panginoong Diyos ng mga hukbo. Nalalaman mo na may Diyos sa pamagitan ng naranasan na sa salita ng Diyos ginagawa mo. Sa salita ng Diyos malalaman mo maliwanag dahil ginagawa mo at naintindihan mo sa pamagitan ng gawa, at magkakaroon ka ng karanasan sa salita ng Diyos. Hebreo 5:13, sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol. Nararanasan mo na may Diyos kung nakakaramdam ka ng pag-ibig. Ganito, naunawaan ko ang salita ng Diyos kasi umiibig din ako sa nagkakagusto. Umiibig din ako, nagkagusto ako sa isang sinta ko na ayaw sa akin, pero inibig ko pa rin kahit na nireject ako dahil pangit ako. Hanggang ngayon nagpapatuloy ako na iniibig ko siya. Ito ang kanta. Only know you've been high when you're feeling low. Only miss the sun when it start to snow. Only know you love her if you let her go. May papakita mo ang pagmamahal mo sa sinta mo kung mahal mo talaga siya. May mahal siyang iba. Kaya para sa kaligayahan ng sinta mo, hahayaan mo na lang siyang mapunta sa iba. Let her go, sabi nga naunawaan ko ang salita ng Diyos kasi umibig din ako, at nalaman ko ang hiwaga ni Kristo sa pag-ibig niya sa sanlibutan tulad ng pagsinta ng asawa. Efeso 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ibigay mo ang buhay mo dahil sa sinta mo ay greatest love na pag-ibig ni Kristo sa ating sangkatauhan para maligtas tayong mga tao dahil sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang anak ng Diyos na binigay ng Ama, binigay niya ang kanyang sariling anak dahil sa pagmamahal sa ating mga tao. Ang kanyang anak ang pinagdusa. Ikaw ba malagay ka sa
pagiging pagulang, ayaw mo man lang ng anak mo na madapuan ng lamok at magkasakit. Pero ang Ama na nasa langit, dahil sa pagmamahal niya sa ating mga tao, ang anak niya ang binigay sa atin. Juan 13:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, nalalaman niyo gaano tayo kamahal ni Kristo sa kanyang at ng kanyang Ama. Ganito niya tayo kamahal. Ito ang patunay na may Diyos talaga. Kasi nakakaramdam tayo ng pag-ibig. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lahat ang binigay ang lahat ng mga bagay na nagpapakilala ng pag-ibig niya sa ating mga tao. Kung itutuloy lang natin ang talata, unang Juan 4:8-9, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Colossians 1:16, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, ang sang kalangitan at sang lupaan, ang mga bagay na nakikita ng mga bagay na hindi nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging sa luklukan o pasakop o mga pamunuhan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mapapakita sa kapangyarihan ng Diyos na nahahayag dahil sa kanyang mga gawa. Mayroon talaga ang Diyos maraming mga bundok, kalawakan, mga hayop, maging sa ating hindi nakikita, elements, oxygen, carbon dioxide na nakakalanghap ng patunay na mayroon talagang may Diyos. Roma 1:20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat panlalangin na sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang kapangyarihan ng pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Malalaman mo din sa budhi kasi na masamang pumatay, mangalunya, magnakaw at magbintang. Umamin lang tayo naman sa budhi mo na masama ang ginagawa mo. Alam mo na ang gagawin na mali o tama ang budhi mo, katulad ni Batman. Si Batman na masama pumatay. Si Batman naman na alam ni Batman na masama pong matay, kaso ang daming taong mamamatay tao. Alam mo na sa sarili mo na sundin ng Diyos. May mga nasasabi sa budhi na di mo lang ginagawa. Nasasabi sa budhi mo na alam mong gagawin. Okay? Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Exodo 20:13-16, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Gayon din naman ang kabataan, igalang natin ang ating mga magulang, kasi kung di mo igagalang ang magulang mo, magbubulakbul ka o gusto mo mag-asawa, magtanan, lumayas ka para lang makalaya. Lumayas ka para lang makalaya. Paano na yan? Sino nang mag-aasikaso sa'yo? Maglalaban ng damit mo, magbabayad ng tax, renta, at mga bayarin at pagkain at tubig. Marami pang iba. Kung naglayas ka, lahat ng ito gagawin mo. Kaya bago ka mag-asawa, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, sundin mo ang iyong mga magulang, kasi nandyan pa ang magulang mo habang buhay mo. Kung wala kang magulang, maiksi ang buhay mo. Hahaba ang buhay mo, ulitin ko kung nandyan pa ang magulang mo, hahaba ang buhay mo. Kung wala kang magulang mo, iiksi ang buhay mo. Okay? Mababasa din naman sa Biblia, Efeso 6:2-3, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang lumaon ka mabuti
at mabuhay at lumaon sa lupa at mabuhay na lumaon sa lupa. Oo, yun. Ikaw naman lalaki, kandiliin mo ang iyong asawa, di ang babae ang ginagawa mong tagapaghanap buhay. Ikaw ista-istambay lang na ikipag-inuman. Ikaw lalaki ang kakandili sa iyong pamilya. Wag kang magpapabaya. Kung pinapabayaan mo, mananagot ka sa Diyos kasi ganun din ang asawang babae. Unang Timoteo 5:8, dadapwat ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan ay tumanggi sa pananampalataya, lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ibigin mo ang asawa mo tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia na ibinigay ang kanyang sarili sa kanya. Tulad ko na sinakrapise ko ang aking katawan makapaglingkod sa Diyos. Siguro namatay ako sa worship service, di ko maalala, kaya piling ko ang haba ng oras. Langit na ba to? Di ko pa alam, basta't umiibig ako sa aking asawa, gaya ni Kristo na umibig sa kanyang iglesia. Efeso 5:25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ni Kristo na umibig sa iglesia at ang binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Namatay ako sa pagod sa paglilingkod sa Diyos kasi hindi na ako umawit sa Diyos sa choir, nalumbay ako. Sakto pagkamatay ko ay binuhay muli ako, maniwala kayo. Kung wala kayong kung kaya huwag kayong matakot sa mga antikristo na papatayin kayo. Marcos 8:35, sapagkat ang sino mang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa ebanghelyo ay maliligtas yaon. Kaya iwanan na natin ang pag-ibig sa salapi, makontento na tayo sa ating tinatangkilik, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailangan natin ng pagkain at pananamit, magkasya na tayo doon. Hebreo 13:5, mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan di kita pagkukulangin, sa anumang paraan di kita pababayaan. Huwag kang mag-alala, kung magkakasala ka pa kundi itutuwid ka ng Diyos, huwag kang mag-alala. Parang time travel yung nararamdaman ko kasi may espiritu na naglalakbay anumang oras at lagi mong sundin ang Panginoon at magtutuwid ng iyong hakbang. Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ay kumakatha sa kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Pasakop tayo sa Diyos, umiwas tayo sa masamang pinapagawa ng diablo. Santiago 4:7-8-10, pasakop kayo sa Diyos, dadapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tataka siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay at kayong mga makasalanan, dalisain ninyo ang inyong mga puso, kayo may dalawang akala. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Anyway, ang payo ko, maglingkod na po tayo sa Diyos hanggang mamatay tayo sa pagod. Hindi po masakit mamatay ng pagod. Huwag po kayong maglala. Dalo kayo ng worship, ithandog niyo ang katawan sa Diyos. Pagkamatay mo, bubuhayin ka kaagad, parang nahimatay lang. Maniwala ka. At nga palang, di po tayo aanib. Ay, ano na? Visit na yan ng Google. May nang Google sa May nang Google sa script ko, okay? I warned you kasi may nang Google nga. I warned you kasi ito ang tunay na isang relihiyon. Kung ibang iglesia, I warned you, sa demonyo yan, okay? I warned you kasi ito lang ang iisang tunay na relihiyon. Kung sa ibang iglesia, I warned you, sa demonyo yan, maniwala ka. Sa mga gustong malaman ng mga iba pang lux maxing information at self-improvement, paano kumita ng pera, mayroon akong free full course sa aking YouTube channel. Search mo lang Parkoter, Parcoter, Parkoter. At kasi ko na lahat ng binatang Pilipino ay maging pogi at maghanap buhay at maging mabuting tao pa at the same time para may panalo nila ang crush nila.
it's not over until you win your crush. More videos to come, one at a time, it God willing. And see you in the next video.